Ayan, magluluto ako ngayon ng ginataang langka. At para mabalatan ko ito ng maayos ay kailangan kong lagyan ito ng stick. Napakalupit kasi kumapit ang dagta ng langka. Parang ikaw lang, napakalupit mo ring sumipsip at kumapit sa iyong amo. At dahil bihira nga lang ako makakain ng langka ay dinamihan ko na ito. Pagkatapos ko ngang mabalatan na ay tinadtad ko naman ito ng pinong-pino. Naalala ko pa noon, ganito rin kami magluto noon sa aming probinsya. Sa probinsya kasi ay hindi mo na kailangang bumili ng gulay. Basta masipag ka lang ay makakapagluto ka na ng gulay kamukha nga nitong niluluto natin na langka. Di mo na rin kailangang bumili ng nyug na panggata dahil pinupulot lamang ito noon sa mga tanim ng ating kapitbahay. Pero ngayon, dahil nga nandito tayo sa Maynila ay kailangan mong bilihin ang lahat ng kailangan mo sa pagluluto. Pagkatapos ko ngang matadtad ng pinong-pino ang langka ay ilalaga ko naman ito. Marahil ay magtataka kayo kung bakit ganito ako magluto ng langka. Ito kasi yung nakasanayan ko. Ang tawag sa amin nito ay ginataang tinuktok na langka. Habang pinapakuluan ko ito ay inihahanda ko naman yung mga sangkap na pangsahog. Sa puntungang ito ay hiniwa-hiwa ko na yung manok na binili ko na rin sa palengke. Ito kasi ay isa rin sa nagpapalasa sa ating lulutuin na ginataang langka. Sa puntungang ito ay binabalatan ko na yung luyang dilaw. Kailangan nating lagyan ng luyang dilaw para magsilbi itong mabango sa ating panlasa. Alam mo ba na ang luyang dilaw ay isang halamang gamot na mabisang panlunas sa ating mga karamdaman? Kung may sakit ka sa kidney, sakit sa puso, sa high blood at kung ano-ano pa, ay kaya nitong pagalingin. Hiniwa ko na rin dito yung totoong luya. Alam mo ba na magkaiba ang luyang dilaw at luya? Ang luya kasi o ginger ay isa sa nagtatanggal ng kakaibang amoy sa ating mga niluluto. Dito ko na rin hiniwa-hiwa ang sibuyas at alam mo ba na habang hinihiwa ko ito ay naluluha ako? Hindi dahil sa may naaalala ako. Sinunod ko na ding hiwa-hiwain yung bawang. Alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi kumpleto yung ating niluluto kapag wala ang bawang. Tayong mga Pilipino kasi ay hindi masaya kapag kulang yung ating mga sangkap sa ating pagluluto. Kaya sasahugan ko na rin ito ng tanglad o di kaya ay lemongrass. Wow ha, English yun ha. Kung mapapansin nyo ay puro herbal yung ginagawa nating pansahog dito sa ating lulutuing ginataang tinuktok na langka mga tropa. Kailangan kasi nating alagaan yung ating kalusugan, lalo't nagkakaedad na tayo. Sa puntungang ito ay lulutuin ko naman sa mantika yung ating dilis na kung sa probinsya sana tayo ay pwede na nating hingiin yan sa ating mga kapitbahay. At dito ko na ginisa ang lahat ng sangkap o sahog sa lulutuin kong ginataang tinuktok na langka. Sa puntungang ito ay igigisa ko naman yung hinihiwa-hiwang manok para matanggal ang lansa nito. Pagkatapos kumulo ng ilang minuto ay ilalagay ko naman yung pangalawang gata ng niyog. Dito ko pakukuluan ng ilang minuto yung manok para lalong lumambot ito. Sa puntungang ito ay ilalagay ko naman yung mga natitirang sahog. Luyang dilaw. Ano nga bang English sa luyang dilaw? Paki-comment na lang mga tropa. Sa puntong ito ay puro mga sahog pa lamang yung aking niluluto. Dito ko na rin inilagay yung sekreto ko na pampalasa. Lagyan ito ng asin, ayon din sa iyong panglasa. Lagyan ng paminta. Pinakuluan ko lamang ito ng halos 3 minuto. At sa puntungang ito ay dito ko na ilalagay yung ating tinuktok na nilagang langka. Ganito lamang kasimple kung paano lutuin ang tinuktok na ginataang langka mga tropa. At pag naluto ito, ihanda nyo na ang isang damukal yung bahaw at siguradong mapapadami ang pagkain ninyo nito. Shoutout nga pala kay Rosalinda. Ito yung nagbigay sa akin ng isang buong langka. Siyempre, hindi ko siya makakalimutan. Babahaginan ko siya nitong aking nilutong langka. Siguro mga 1/4 lang sa kanya, sa akin 3/4. Oh. So ayan mga tropa, ilalagay ko na dito yung unang gata. Ito na yung finally mga tropa. Ito na yung magpapalasa o ito na yung pinakamatindi na sangkap dito sa ating nilulutong ginataang tinuktok o tinadtad na langka. Pwede din itong lagyan ng sili para may konting kurot sa iyong dila, pero sa punto ko kasi hindi ko na nilagyan kasi bawal sa akin yung maanghang. At panghuli, dito ko na nga inilagay yung sinangag na dilis. Ito yung talagang magpapalasa dito sa atin nilulutong ginataang tinuktok o tinadtad na langka. Shoutout nga pala kay Rosalinda, kay Ate Linda pala. Siya yung nag-request nito. Ito na yung request mo. Ipapadeliver ko na lang. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.